Ito, si Nim Parabelo, inaabangan na yung mga senador, mga kapuso, dahil bukod po sa impeachment trial, mamayang hapon, alas 2, siyempre, live! Mapapakinggan sa Super Radio DCWB at live mapapanood sa GMA News TV, mga kapuso. Ngayong umaga, meron silang tinatawag na caucus. Impeachment, ang special coverage ng DCWB. Nim Parabelo mula sa Senado, pasok! Mike, ngayong umaga, alas 11 yan, ay may pulong ang mga senator judge. At marami alas 11 pa pala? Yes, Mike, alas 11 pa. At ang kanilang pag-uusapan ay iko-contempt ba o hindi ang mga abogado ng prosecution at ng depensa at kung ano ang gagawin ng Senado anong susunod nitong hakbang kaugnay ng isang ruling ng Korte Suprema noong February 14. Ito yung resolution na nagsabi na limited lamang yung mapapayagan ng Supreme Court na mga dokumento na i-release sa impeachment court. Doon kasi sa Article 2, Article 3 at Article 7 ng impeachment complaint na isinampa ng Kamara laban kay Corona ay may mga kailangang dokumento ang prosecution panel buhat sa Korte Suprema, mga dokumento, yung mga rulings doon, kaukulang dokumento din yung mga resibo at ilan pang mga rulings ng Korte Suprema na sinabi ng Supreme Court hindi lahat may bibigay nito, limited lamang yung access na ibibigay nito sa impeachment court. At yan ay isa sa mga pag-uusapan ng mga senator judge kung ano yung susunod nilang mga hakbang. At ang isang kaabang-abang, Mike, ay kung magdedesisyon sila na i-contempt o ano yung ipapataw nilang parusa sa prosecution panel at saka sa defense panel. May kung matatandaan, dun sa defense panel, nagalit ang mga senador o yung ilang senador nung sinabi ng mga abogado ni Chief Justice Corona sa isang press conference 2 Sundays ago na di umani tinawagan ng Malacanang ni Executive Secretary Paquito Ochoa ang mga senator judge para umano alokin ng 100 million pesos na halaga ng SOF project. Isa-isay natin pa sa panig ng depensa. Yung mga nagpatawag ng pulong balitaan na linggo ng gabi, nung nakaraang linggo, hindi kagabi. Yung isang linggo na nakakaraang kagabi. At sinabi nila na merong subok ba o merong sinusubukan suhulan o bilhin, ginagapang, ika nga na Malacanang, yung ilang mga senador, in fairness, yun na sinabi nila, hindi lahat. Yung ilang senador na hindi sila nakakasigurado sa magiging boto, ginagapang at inaalok ng tig-1 milyong piso na pondo para sa kanilang mga pork barrel o kung ano man, mga proyekto, etc. Okay. Mike, hindi lang 1 milyon, 100 milyon. Sorry, hindi 1 milyon, 100 milyon, 1 milyon. Ano yun? Poor? Okay, so, yan. Pag-uusapan ng mga senador kung i-contempt sila o hindi. Kasi nung tinatanong sila kung sino yung source nila, ayaw naman nila ilabas. Nag-submit sila, Mike, nung Friday, nag-submit na ng written explanation yung defense panel. Pirmado ito ng 7 abogado ni Chief Justice Corona at dun sa kanilang written explanation, ang sabi nila hindi naman daw nila pinagbintangan ang mga senator judge na tumanggap ng suhol. Ang sinabi lang nila yung kanilang napag-alamang impormasyon at hindi rin nila pinangalanan kung sino yung kanilang source. Yan yung hinihingi, Mike, sa kanila kung sino yung pinagmula ng kanilang aligasyon na yan. Pero wala silang binanggit doon nung magpaliwanag sa impeachment court, itong si Atty. Jose Roy, isa sa mga abogado ni Corona, at wala din silang sinabi kung sino yung kanilang source dun sa kanilang written explanation na isinumite nung Friday. Ayan. So yan ay aabangan natin. Nagalit yung ilang mga senador dahil hindi man daw pinagbintangan ang mga senador na tumanggap ng suhol, lumikha pa rin umano ng insinuation na ang mga senador ay pwedeng bilhin o suhulan. Samantala, sa prosecution naman, may gustong malaman ng mga senador. Ito naman sa prosecution. Prosecution naman. Saan ba talaga galing yung kanilang dokumento? Dahil merong small lady na, biglang sumulpot pa yung isang kwento naman na si Congressman Jorge Banal, nakakuha rin ng dokumento at iniwanan umano sa gate ng isang hindi nakilalang tao. Doon naman sa panig ng prosecution, bukod sa small lady na inabot daw kay Congressman Umali, doon sa isang congressman naman, si Congressman Banal, may nag-iwan daw sa gate ng bahay nila. Pwede ba Jorge Banal? Pwede ba na tayong manawagan doon sa panig ng mga abogado ng prosecution at depensa? Pwede ba walang daguhan? Sorry. Ha? Walang daguhan? Yung una, meron daw source. Mga kapuso. Ayan, no? Si Carissa Manuel nanunood. Ay, Manuel pa ba to? Nanunood. Carissa, baka hindi matuloy. Okay, good luck. Congratulations, good luck. Si Carissa. Yan sa St. Louis. Good news. Mga anak, mamaya alauna ng hapon. Okay. Wow. Ganito, Nimpa. Sa panig ng prosecution, may small lady.
tsaka meron nag-iwan sa gate ng bahay ni Congressman Manal. Sa may panig naman ng invisible. depensa, meron silang source na ayaw naman nila pangalanan na ginagapang daw yung mga senador. Ha? Okay. Oh, walang gaguhan, please, ha? Kami ginagago, please. Tama na. Last na yan, ha? Please lang. Okay, sige. Ayan, Panawagan lang yun. Oo. ha? Oo. Yung binanggit mo naman, Mike, yung walang gaguhan, ganun din yung sentiment ng ilang mga senador. Sabi nila, wag naman silang pinaglolo. O, di ba, daguhin nila yung mga senador, wag lang yung mga taong katulad natin na ordinaryo na hindi naman abogado. Kaya lang silang nagko-contempt. Nakaka-insulto na eh. Di ba? Nakaka-insulto na kung akala nila maniniwala yung mga tao sa kanila. Talaga. Oo, yun na nga. Ganito, isa naman doon sa prosecution panel, Mike, ang sabi ng ilang senador, kailangan mo nang determinahin kung fake ba talaga o hindi yung ibinigay nilang dokumento, yung bank records na yung iniwan sa gate o binigay ni small lady. Kasi kung fake, may determine dito kung admissible yung mga dokumento. At isa pa, kung fake yun, ay malaking problema na ibig sabihin niloko nila o na-mislead nila ang Nimpa, impeachment court na mag-issue pero ng subpoena. alam mo, ang pinagdadasal ko Nimpa, matapos na kagad yan, lalo na yung salin na yan, kay saan man yung nakikinig, kasi depensa man o prosecution, hindi yun ang pakay natin. Matapos na yan. Tapos niyan, sunod-surunin nyo na lahat ng salin para magkaalaman na. Lahat! Mula kay Pangulong Aquino hanggang sa mga clerk sa gobyerno. Total, batas yan eh. Di ba, total, linabas na nila yung usapin tungkol sa salin. Pagkatapos nung kay Corona, kay guilty man, kay hindi, wala tayong pakialam doon. Desisyon na yun ng korte. Okay, mga kapuso. Ang sinasabi lang natin, pagkakataon na ito, magkaalaman na. Labasan na lahat ng salin. Labas na natin lahat para magkaalaman. Kung sino talaga. Ang ano. Okay. Gagawin ba nila yun, Mike? Ewan ko. Sandali. Nipa, babalikan ka namin. Nasa linya natin si Atty. Valentina Cruz, ha? Okay, Nipa, balikan ka namin.